Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bagong UFC champion, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kahapon nga po sa UFC 323 ay bumasag ng record ang bagitong MMA fighter na si Joshua Van matapos itong maging undisputed UFC flyweight world champion nang talunin nito ang former champion na si Alexander Pantoja via first round technical knockout. Dahil dito ay si Joshua Van ang pinakabatang active UFC champion ngayon. Siya rin ang pangalawa sa pinakabatang naging kampiyon sa buong kasaysayan ng UFC sa edad lamang na 24 anyos, sa likod lamang ng legendary fighter na si Jon Jones. Bukod dyan ay siya din ang pinakaunang fighter na naging kampiyon sa UFC na pinanganak sa 2000s at first UFC male champion na pinanganak sa kontinente ng Asya. Kaya naman nasa tugatog talaga ng kalakasan ngayon ang pambato ng Myanmar na si Joshua Van. Subalit sa kabila nga po ng tinatamasa niya ngayon, ay madami din siyang pagsubok na pinagdaanan bago ang kanyang tagumpay. Ayon kay Joshua ay madalas daw siyang mabuli noong kabataan niya nang lumipat na sila sa Amerika. Lumalaban naman daw siya pero lagi umano siyang bugbog at puno ng pasa pag umuwi sa bahay. At dahil dyan ay pinagsabihan umano siya ng tita niya na kahit sino daw ay kayang makipagbugbugan sa kalsada at eskwelahan. Pero ang tunay na mandirigma daw ay kagaya kay Manny Pacquiao na lumalaban para sa bansa at pamilya nito. Paliwanag ni Joshua na simula umano noon ay lagi niya nang pinapanood ang mga laban ni Pacquiao. Ito daw ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya na pasukin ang mundo ng MMA at sports ng suntukan. At ilang taon lang ang makalipas ay narito na siya ngayon sa tuktok ng UFC bilang isang flyweight world champion. Napaka-espesyal po nito para sa kanya at sa buong bansa niya, lalo pat si Joshua Van lang ang nag-iisang fighter na nagawang makapasok sa UFC na galing sa bansang Myanmar. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na nakatakda ng magtuo sa December 27 ang Japanese monster na Naoya Inoue at ang bata ni Pacquiao sa MP Promotions na si Alan David Picasso. Subalit tila isang malaking insulto nga po ang ginawa ng The Ring Magazine kay Picasso dahil bagamat hindi pa sila naglalaban ni Inoue ay inanunsyo na ng mga ito na kasado na ang bigating mega showdown sa pagitan ni Inoue at ng kapwa niya Japanese pound for pound fighter Junto Nakatani para sa buwan ng Mayo. Ibig sabihin po nito ay ngayon pa lang ay iniisip na ng lahat na walang pag-asang manalo si Picasso sa binansagang halimaw ng Japan at tanging papawis lang ito para kay Inoue at magsisilbing parte lamang ng paghahanda nito para kay Nakatani. Hindi din naman po natin maikakaila na napakalabo talagang manalo ni Picasso kay Inoue. At kung pagbabasehan natin ang huling laban nito kontra kay Yonosuke Kaneda sa undercard ng Pacquiao vs Barrios, ay bagamat nakuha niya ang panalo ay kitang-kita na hilaw pa talaga ito para kay Inoue. Pero syempre dahil sa pang-iinsulto na ito sa kanya ng The Ring Magazine at Riyadh Season, ay dapat mas lalo itong magbigay ng motibasyon sa kanya na kunin ang panalo at sirain ang planong mega showdown sa pagitan ni Inoue at Nakatani. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.